Ilang beses ko nang ginagamit tong base na to at napakaganda talaga ng resulta kapag ginagamit ko siya. Marami na din ang clan na naputulan ng win streak nang dahil lang dito sa base na to. Kaya talagang napasabi ako dito sa base na to na talagang napakaswerte kung ikaw ay isa sa nagmamay-ari nito. Dahil etong base na to mga boss ay nakalaban ko lang sa mini tournament e-sports match. At hindi ko din nakalain mga boss na dito lang ako pipiso sa base na to. Kaya naman sabi ko, aba, makopya nga tong base ang nakalaban ko. Kasi kung titingnan nyo naman dito yung layout, ay grabe, ngayon lang ako nakakita nito. Kaya ipapaliwanag ko sa inyo kung anong klase tong base na to. Dahil kung titingnan nyo dito yung pwesto ng mga depensa, ay halos lahat nakapalibot sa buong base. Tapos kung titingnan nyo dito yung pwesto ng Ridge Tower, halos lahat ng masasakit na depensa ay napapalibutan dito ng Ridge Tower. Kaya siguradong napakasakit niyan. Samantalang etong Town Hall naman ay protektado dito ng mga major defense. At etong nasa pinakamabababa mga boss ay suportado dito ng multigear, kasama na rin yung mga bantay sa Clan Castle. Kaya sinisigurado ko sa inyo mga boss na talagang mapapangiti ka kapag isa ka sa may-ari ng ganitong klase ng base. Dahil saktong naabutan ko dito na inaatake ng live dito yung base natin. At etong si Conqueror mga boss ay nangunguna dito sa pinakang kalaban namin. Samantalang yung base natin dito mga boss ay pumapangatlo tayo kasi nga mas malakas dito yung kalaban natin. At take note lang mga boss ha, dahil spam throwers dito yung ginagamit ng kalaban. Kaya matik, isa to sa mga pinakamalakas sa pang-atake dito sa Town Hall 18, ang Meta Troops Thrower Strategy. Napansin nyo ba dito mga boss? Dahil suportado ng mga heroes yung area niyan, ay siguradong napakasakit niyan at nasayang agad yung kanyang revive spell para buhayin ulit dito yung kanyang Grand Warden. Gantong-ganto din yung naging atake ko nung umatake ako sa esports match. Halos lahat ng mga troops dyan mga boss ay hindi agad basta-basta makakapasok dahil pinapalayo dito ng air sweeper yung mga healers. At bukod pa dun mga boss ay bumabanat yung lava launcher, scatter shot, pati na rin yung fire spitter. Kaya siguradong dito rin isa-isang nauubos yung mga troops sa tiros niya. Maswerte na lang tong si Conqueror mga boss kasi walang modifier tong war. Pero kung may modifier tong war mga boss, sigurado ubos na yung revive spell niya kakabuhay sa kanyang Grand Warden. Eto na yung pagpasok dito sa Town Hall mga boss. Eto yung pinakamahirap na sitwasyon kung bakit ako pumiso. Dahil kahit ipilit pang ipasok sa gitna yung mga troops sa tiros dyan, ay kusa na talagang mag-iiwa-iwala yan. At dyan na rin isa-isang mauubos yung mga troops sa tiros. Kaya shoutout sa mga nakalaban ko sa tournament dahil ginamitan tayo dito ng mga nakalaban natin ng ganitong klaseng base na para bang may sariling utak tong base na kahit papiliting ipasok sa gitna, talagang ubos ang mangyayari. Kaya sa mga gusto ng ganitong klase ng base mga boss ay walang problema, ipamimigay ko to sa inyo. Dahil kung titingnan nyo dito yung Ridge Tower, activated na dito kasama pa yung ibang depensa. At dito na rin isa-isang naubos yung kanyang mga heroes. Na kahit pa sobrang meta nitong ganitong atake mga boss ay talagang kakapusin sa oras yung umaatak. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss halos segundo na lang yung natitira at nanonood pa yung isa nyong kasama. Hindi ko din nakalain na may ganito palang klase ng base. Pang e-sports yung pagkakadesenyo sa kanya. Pero may palag din pala siya sa Classic War na kahit pa meta thrower yung umaatake mga boss ay talagang malilito kung anong mangyayari sa kinabukasan ng aatak. Kaya mag-shoutout muna tayo mga boss ng mga viewers natin na gustong magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa'yo Gilbert Jimeno from Tugatog, Malabon City. Shoutout na rin sa'yo boss Red Castle from Iloilo City. At syempre, shoutout na rin sa'yo Alex Sumalbag from Malabon City, USA. Shoutout na rin sa'yo Boss Mitoy from Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Hindi ko din nakalain na kahit pa mas malakas na yung umaatak mga boss at pinaka number 1 na dito sa pinakang kalaban namin ay talagang kinapos pa talaga siya sa oras. Kaya ipapakita ko rin sa inyo mga boss kung kakayanin ba ng RC Charge etong ganitong klase ng base. At speaking of RC Charge mga boss, ay ito yung atake kung saan uubusin muna yung masasakit na depensa mo. Kaya tara, panoodin natin.
Pansin nyo ba dito mga boss? Napakadisiplinado nitong umaatake kasi gusto niya talaga munang ubusin dito yung depensa natin. At take note lang mga boss dahil napakasakit ng area na yan, ay siguradong bagsak agad yung kanyang Royal Champion dyan. Na kahit paalagaan niya yung kanyang RC para ubusin yung depensa natin, ay hindi niya basta-basta maalagaan kasi nakapalibot lahat ng mga major defense dyan. Ito yung nakakabilib sa ginawa ng attacker. Binuksan niya yung mga wall dito para direktang pasukin yung town hall. Ang kaso nga lang, merong invisible tower dito yung mga town hall natin. Kaya siguradong hindi agad mapapasok yan. Pansin nyo ba dito mga boss? Bukod sa nagiwahiwalay agad dito yung troops at heroes ng umaatak, ay matik, uubusin niya ng mga fire spitter dyan. Kaya talagang napakaswerte mo kung isa ka sa may-ari ng ganitong klase ng base. Dahil etong umaatak ngayon mga boss, ay eto yung kalaban namin na merong win streak. Kaso dito talaga sila naputulan. Kaya ipapakita ko naman sa inyo mga boss, yung isa pang clan na naputulan din ng winning streak. At take note lang mga boss kasi ngayon pa lang ako makakakita ng ganitong atake. Yung tipong naka-RC charge siya dito, pero mga Super Witch at Meteor Golem yung dala niyang troops. Kaya tara, panoodin rin natin. Pansin nyo ba dito mga boss? Dito siya naglapag ng troops at heroes kung saan napakasakit ng area na yan at napakadami ng patibong. Siguradong ubos agad yung troops at heroes dyan. Napansin nyo ba mga boss? Isang pagkakamaling lapag lang dito ng attacker ay automatic agad na naubos dito yung mga troops at heroes niya. Kaya talagang may re-recommend ako tong base na to kung naghahanap ka ng mga proven and tested base layout dito sa page natin. Kaya kung gusto nyo pa ng ganitong klase ng content about sa Clash of Clans mga boss, ay huwag nyong kalimutang i-like at i-share tong video natin para palagi kang updated sa mga content na gagawin natin. At etong link nga pala ng base natin mga boss ay ilalagay ko na lang sa ating YouTube channel para mas mabilis nyong makopy at hindi na kayo mahirapan para makuha yung ganitong base layout. Kaya maraming salamat sa suporta nyo mga boss at maraming salamat sa panonood. Sana hindi kayo magsawang suportahan dito yung paggawa natin ng content para maibahagi ko sa inyo yung mga nalalaman ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga bossing ko. And to God be the glory.